I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Happy blessed day everyone. Today is December 28, 2025. Nakita nyo yan? Si General Torre, wow. Ito yung first appearance siya guys, no? At mag-speech siya sa Manila Film Festival. Wow. Congratulations sir, ayan. Alam nyo, talagang ibang level na talaga si General Torre guys. Sabi po dito, sabi dito guys, General Manager Torre at MMF Blue Carpet. Wow. Look, newly appointed Metropolitan Manila Development Authority, which is ang MMDA, General Manager Nicolas Torre III walks the blue carpet at 51 First Metro Manila Film Festival, ayan, which is ang MMFF, gabi ng parangal on Saturday, December 28. Kapon po yun. This marked Torre's first public appearance since accepting the position. The MMDA served as a primary organizer and governing body of the MMF. Wow, galing talaga niya. Oh, di ba? Oh, sporting talaga si Sir, oh. Nako, siyempre mag-speech siya, mga kababayan. Alam mo yung nakikita ko talaga sa kanya, parang malayo ang mararating nitong tao na ito. Bagay siya sa mga matataas na posisyon sa politika, mga besa. Oh, ayan oh. Wow, galing. Sabi sa inyo hindi siya talaga pinabayaan ng Pangulo. Bibigyan talaga siya ng posisyon na maganda. At alam na alam ng Pangulong Marcos Jr. kung saan siya ilalagay. Nako, matakot kayo dito ha. Yung mga pasaway dyan out there, okay? So dahil dyan, di ba, tinanggap niya po ang posisyon na yan. It's mean, nag-resign na siya bilang sa pagka-pulis, no? So, well, congratulations in advance kay incoming PNP Chief Nartatis, mga kababayan. Sa wakas, matatanggap niya ang kanyang 4-star. O, di ba? O, kaya alam niyo si dating ex-PNP Chief General Torre, I think yung nangyari sa kanya, pagbitiw niya bilang PNP Chief, no, may purpose po yan, guys. Alam niyo ang Panginoon, maraming mga kaparaan yan eh. Oh, totoo yun, dahil ito may may dignidad, no? At may pagkaano si General Torre guys mapagkatiwalaan mo na tao, no? Hindi lang po nakababayan ko, pero mayroon siyang panindigan sa sarili. So para kompleto detalyado mga kababayan, panoorin nyo ang kanyang speech, napakaganda. Oo, talagang fully confident galing talaga niya, bagay na bagay siya. Oh, magiging senador, vice president, presidente, who knows, hindi natin alam guys, okay? So yun mga kababayan, see you again on my next upload. Panoorin nyo ito para kompleto, detalyada. Eto na. Tinagal ko to sa script ko pero sasabihin ko na rin. Nung ako in-appoint na General Manager ng MMDA, maliwanag sa akin ang trabaho. Traffic, baha, and so many other almost impossible job. Pero nung ibinigay sa akin ni Chairman Artes, ang trabaho, unang first public appearance ay magsalita dito sa MMFF. Ako'y napangiti at nasabi ko sa sarili ko, it's not bad at all. Magandang gabi po sa ating lahat, sa mga filmmakers, artists, producers, partners, at sa lahat ng mga sumusuporta sa pelikulang Pilipino. Wow. Kinekilala po natin sa gabing ito ang napakahalagang tungkulin ng pelikulang Pilipino sa ating kultura at pagkatao bilang isang bansa. Wow. Pinapakita ng Bar Boys after school ang malawak nating kakayahang magmahal at mag-alaga sa mga taong malaki ang ambag sa ating pagkatao. Thank you very much for that. Ang Call Me Mother ay sumasalamin sa iba't ibang kahulugan ng pagiging ina. Sa I'm Perfect, nakita natin na ang ating lipunan ay binubuo ng iba't ibang klaseng tao. Maging sino ka man, anuman ang iyong itsura o kulay ng balat. Bawat isa sa atin ay may karapatang magmahal at mahalin. Palakpakan po natin ang ating mga artista mula sa I'm Perfect. Papipiliin naman tayo sa Love You So Bad kung ano ang landas na dapat nating tahakin para sa patuloy na pagpalawak ng ating pagkatao. At bilang isang dating pulis,
Wow. Malapit sa puso ko ang Manila's finest. Lamang man ng mga ilang paligo si Kuya Piolo, hindi man ako kasing tikas nila at ng iba pang mga bida. Pero katulad nila, ramdam ko ang mga pagsubok at mga challenges na kanilang hinarap. Wow. Maraming salamat sa pagbigay buhay sa istorya ng pulis. Yeah. And speaking of challenges, Reconnect forces us to look deep into ourselves for the values we hold and should value most, being present for our loved ones. Thank you very much, Reconnect. Ipinapakita naman ng Shake, Rattle, and Roll, Evil Origins, na ang nakaraan ay may mahigpit na kaugnayan sa ating kasalukuyan. That whatever we do now will also dictate our future. At syempre, last but not the least, matutunan natin sa Anne Mary na minsan mas nakabubuti para sa lahat kung tuluyan ng magkalayo ang dating nagmamahalan o magka-team. Unang politika yun, ha? Movie. 8 pelikulang sumasalamin sa iba't ibang isyong hinaharap at patuloy nating hinarap bilang isang sambayanang Pilipino. Habang pinapanood natin ang mga pelikulang ito, naway tayo ay masiyahan at magalak at higit sa lahat manalamin sa mga bida, kontrabida at sa mga supporting roles. Naniniwala po ako na ang pelikula ay hindi lamang libangan. Wow. Ito ay edukasyon. Sa pamamagitan ng pelikulang Pilipino, maaari tayong magkaisa, magtulungan at mas mahalin ang ating bansa. Wow, galing. Ito isang part uli na tinanggal ko sa aking speech dahil sabi ko, iksiyan ko lang ang speech ito. Sa sideline, kanina nakausap ko si Sir Res Cortez, ang presidente and CEO ng ating Moel Fund. Palakpakan natin si Sir Res. Kasama ko nakausap si Miss Butch Ansonroa Rodrigo. At nakita ko sa OBB natin na the 51st edition of the MMFF is bagong yugto, yung era so to speak. Kaya sabi ko, ibalik ko nga muna at sabihin ko sa inyo ang tinanggal kong portion ng aking speech. Hindi lang edukasyon ang tingin ko sa sining, lalo na sa sine. Ito ay isang instrumento na pwede nating gamitin para lalong pag-itingin ang ating pagkakaisa. Ang ating pagkaisa bilang Pilipino na pinakahibla ng ating national security. Especially sa ating second element ng national security, yung ating cultural cohesiveness, kasunod ng ating moral and spiritual consensus. Kaya sabi ko kay Sir Rex, iimbitahin ko kayo, mga filmmakers, artists, at iba pang mga nasa industriya, sa isang pagpupulong, isang lunch, i-host namin sa MMDA para i-discuss ito ng mas malalim. And I'm looking forward. Sana po magamit natin ang sining, ang pelikula, para lalo nating mapalakas ang ating bansa. Ang tagumpay ng mga pelikulang pinaparangalan natin ngayong gabi ay katibayan na sa pagkakaisa, malaki at malawak ang makamtan. Higit kailanman sa panahon ngayon, kailangan natin ang lakas ng pagkakaisa. Isang pagkakaisang umuusbong mula sa ating pagkakaiba-iba. We have to find our unity amidst our diversity. Wow. Bago ko po ako magtapos, please allow me to acknowledge the hardworking men and women who made this event possible, led by the Executive Committee. Palakpakan po natin ang Executive Committee. Yeah. At hayaan niyo pong magbigay ako ng special na pasalamat kay Chairman Don Artes. Tradisyon po ng Chairman ng MMDA ang nagbibigay ng paunang mensahe sa gabing ito, ngunit ngayong taon, pinili niya po na ako magsalita. Isa po itong malaking karangalan na aking pinapahalagahan. Maraming salamat po, Chairman Sir. Maraming salamat din sa ating host city, ang lungsod na Makati, sa pamumuno ni Mayor Nancy Binay, na ngayon ay nire-represent ni General Rodel Locson. Sa mga lokal na pamahalaan ng Kalakhang, Maynila, at sa ating mga katuwang na ehensya, sponsors, press, exhibitors, at sa lahat ng mga manggagawa sa industriya na naglaan ng oras, talento, malasakit para sa tagumpay ng gabing ito. Mabuhay ang pelikulang Pilipino! Mabuhay ang Metro Manila Film Festival! Magandang gabi po sa ating lahat. Narinig nyo yon si General Torre? Yan po ang unang public appearance niya, ha? Bilang Metro Manila MMDA General Manager. Wow. Wow na wow sa speech. Guys, grabe. At alam nyo, sa totoo lang, pwede siya tatakbo sa mataas na posisyon. Diyan pa lang nakita nyo na, guys. Grabe.
Saludo ako talaga sa kanya. Ibang level talaga. Ang dating PNP chief, General Torre, ibang level talaga. Sobrang natuwa ako sa kanyang speech. Wow, grabe. Ang galing. Yan. Talaga si Pangulong Marcos Jr. Alam niya kung saan niya ilalagay ito si General Torre. Unang public appearance ni MMDA General Manager Nicolas Torre III matapos manumpa sa pwesto ginawa sa gabi ng parangal sa 51st Metro Manila Film Festival. Wow! Alam niyo, hindi talaga basta-basta yung trabaho niya. Buong Maynila. Alam po natin kung gaano kalawak yan. Isang Mindanao na yan eh. Di ba? Hindi basta-basta po, no? At ngayon, kaharap niya puro artista. Talaga celebrity talaga si General Torre, guys. Believe na believe ako sa kanya, 'di ba? The way na nagsasalita siya. Wow. Pwede siya talaga maging senador o mataas na posisyon. Dito pa lang parang tinitrain na siya ni Pangulong Marcos Jr. Pambata talaga Galing. Saludo ako sa iyo, sir. Talaga naman. Grabe, gawin mo ang nararapat. Alam ng Pangulo kung saan sa ilalagay Matapang kasi ito At grabe ang experience nito, mga kababayan So yun mga best, tuwang-tuwa. Ang mga artista, nako, talaga naman Wow, congratulations na ex-PNP Chief General Torre, sir. Saludo po kami sa inyo. Bagay na bagay ka talaga sa politika. Para sa akin guys, iwan ko lang sa inyo. So yun mga kababayan, thank you for watching. And congratulations sa mga nanalo sa Metro Manila Film Festival, sa Best Actress, Best Actor, lahat-lahat. Congratulations. Salamat po, no? Tangkilikin natin ang pelikulang Pilipino, mga kababayan. Atin yan. See you again on my next upload. Bye and babush. God bless Philippines. Bigatin talaga si General Torre, guys, There's more.